Focus naman tayo sa GCash Tap to Pay feature na hindi masyadong ginagamit ng mga Filipino, lalo na ng mga OFW abroad. Siguro ang problema kasi sa GCash is kailangan mo munang umorder ng physical card bago ka magkaroon ng card details na magagamit mo sa pag-shop online or pagbili sa mga tindahan. Ang major drawback kasi nun is wala kang card details na makukuha or wala kang card details ng GCash para ma-cash in mo sana sa Saudi Bank para magkaroon ka ng panggastos in case na nadali yung sahod mo or medyo inapi ka doon. Hindi siya katulad ng mga ibang digital wallet sa Pinas wherein pag nag-register ka, outright meron ka agad digital ATM card katulad ng Maribank, GoTime, OF Bank, Maya. So lahat ng yan meron silang digital cards. Tapos ang mangyayari lang katulad ng lagi ko sinasabi, yung family sa Pinas pwede sila magpadala na doon sa digital wallet nung napahirapang OFW. Tapos si OFW pwede kagad i-cash in yan papunta sa Saudi Bank nila. Pero ayun din, kaya nire-recommend ko lagi na pag yung OFW umuwi ng Pinas, just make sure na umorder ka ng physical card, kahit ano pa yan. Katulad kung GCash yung gamit mo, umorder ka ng GCash physical card. So segue muna tayo dito sa GCash physical card. So pag umuwi ka ng Pinas, tap mo to. Kung hindi mo yan makita dito, itap mo yung view all, hanapin mo yung cards. Tapos itap mo lang dyan is yung order a GCash card. Then tap mo lang yung send me a card. Pagdating nga pala dito sa physical card ng GCash, kung GCash yung gamit ng OFW at saka yung family sa Pinas, mas maganda umorder sila pareho ng GCash physical card. Kasi pagdating sa OFW, yes, may magagamit siya abroad in case na nawalan siya ng pera na sa Saudi bank niya or nag-expire ikaman, na-freeze yung bank account niya sa Saudi, pwede niyang gamitin yung physical card ng GCash niya sa pagbili sa mga tindahan para matustusan pa rin yung mga pangangailangan niya habang naka-freeze yung Saudi bank account niya. Doon naman sa family may iwan sa Pinas, kung meron silang GCash ATM card, so pwede sila mag-withdraw sa mga ATM machine with maximum na amount na pwedeng ma-withdraw. Bawat isa is 10,000 pesos. Hindi katulad nung magka-cash out ka sa tindahan, medyo malaki kasi yung pinapatong nila. So maliit na nga yung sinasahod mo, makakain pa ng mga cash out fee na yan. So at least 20 pesos versus ilan? 100? 150 pesos. So malaking matitipid nung family sa Pinas kung meron silang GCash ATM card. So, dito may kailangan tayong bayaran na 250 pesos. Yung 250 pesos na yun, dapat nakakash in na dun sa GCash natin. So, dun na ibabawas. Tapos, siguro mamamahalan ka lang sa umpisa. Pero, ang expiration niyan is usually 5 years. So, sobrang tagal mo magagamit yung ATM card na to. Kung i-compare natin yan sa magagastos mo sa pag-cash out sa mga tindahan, so, 10 times, 15 or 20 times yung difference nung expenses natin dyan. So, dito, itap na lang natin yung next. Tapos yan, ito na yung form. So, depende kung sino yung umorder. Ilalagay natin dito yung personal information is kung sino may-ari ng GCash account. Kung si OFW, ganito ang gawin mo. Ilagay mo yung personal info mo, pero pagdating sa mobile number, ang ilagay mo dyan is kung sino yung tatanggap nung ATM card sa bahay mo sa Pinas. Tapos, ang ilalagay mo dito is yung address ng bahay mo sa Pinas. Tapos, ituloy mo na lang hanggang matapos mo yung process na to. Tapos, yung delivery niyan is nasa 5 banking days. Kung yung family naman sa Pinas yung o-order, so yung GCash account nila, sundin nila yung video hanggang sa mapunta sila sa form na to. Ay ilalagay lang nila is yung personal information nila, pati yung mobile number nila. Since nandun naman sila sa bahay nila sa Pinas, so ayun na. So, yung home address, tuloy na nila hanggang sa matapos nila yung process na to. Tapos siya, pag natanggap mo na yung physical card na dineliver sa bahay mo, bali, i-activate naman natin yung GCash ATM card na yan. So, buksan mo lang ulit yung GCash mo, tap mo yung link my card, tapos hingin mo yung card details nung physical card, then itatanungin ka lang dito sa loob ng GCash para ma-activate na. Tapos may OTP lang, tapos pwede mo nang gamitin yung GCash ATM card mo sa pagbili sa abroad. Ang maganda kasi kung may physical card ka, wala ka ng limitation. Hindi lang online shop yung pwede mong bilan, kundi pati na rin yung mga physical stores. Basta, okay, next naman tayo, yung tap to pay feature ng GCash mismo. Okay, so yung kanina kasi lahat ng feature ng physical card, ito naman is yung tap to pay. So dito makikita natin yung tap to pay, itap natin yan. Kung hindi natin makita dito, itap lang natin view all and hanapin mo yung tap to pay feature. Okay, so ganito naman yan. Doon sa POS terminal, yan yung itsura nun.
Pag may makita kang Visa or Mastercard logo o kaya minsan yung ibang tindahan is nilalagay nila yung sticker ng Visa or Mastercard logo sa cashier mismo, sa counter o kaya sa pinto ng tindahan nila. Pag may makita kang Visa or Mastercard logo, pwede natin ipambayad yung phone natin sa POS terminal na yan. Regardless kung saang bansa pa yan. Kung sa Saudi, basta may makita kang Visa or Mastercard logo, pwede mo ipambayad yung GCash mo sa POS terminal nila. May tatap ka nga pala dun sa ilalim kanina hanggang sa magbukas yung default wallet app. So, dapat maiset natin dyan is yung GCash. Dapat ganyan yung itsura. Para next time, pag magbabayad ka na, open mo lang yung GCash mo, tapos itap mo na yung phone dun sa POS terminal na yon para mag-proceed yung pagbayad dun sa tindahan na yon. Okay, ito naman yung pinakahuli. So, isa pang feature ng GCash is pwede rin yan ipasok sa Google Wallet app para yung Google Wallet app na lang ipambayad natin sa mga POS terminals. So, ang gagawin lang natin is punta tayo sa profile, tap natin yan, tapos pupunta tayo sa linked accounts. Tapos yan, itatap natin yung sa linya ng GPay or Google Pay, itap natin yung link now. Hindi natin kailangan umorder ng physical card para lang ma-activate yung Google Pay dito. Pero I still recommend na umorder ka pa rin ng physical card ng GCash kung ito yung bank account na ginagamit mo sa pag-ipon. Para in case nga na madali yung sahod mo or ma-freeze yung Saudi bank accounts mo, meron kang mapaghuhugutan ng pera at magagamit mo sa pag-withdraw sa mga ATM machine abroad. Anyway, so focus na lang muna tayo dito. So tap lang natin yung link now. Tapos itap lang natin yung add to Google Wallet. Tapos tap mo lang yung continue. Tapos i-confirm mo lang. Itap mo lang yung add to Google Wallet. Tapos lalabas na yung ATM card natin or digital ATM card sa Google Wallet app. Make sure lang na iset mo ng default naman this time yung Google Wallet app. So tap lang natin yung set as default. Tapos ito naman yung pipiliin natin. So kung sa kanina kasi nakaset ng GCash kasi pag magbabayad ka, open mo muna yung GCash app para magtuloy yung pagbayad dun sa POS terminal. This time hindi mo na kailangan buksan yung GCash app. Ang bubuksan mo naman is itong Google Wallet. So pag nagbayad tayo sa POS terminal, ayun na, itapat mo lang, select mo lang yung GCash ATM card dun sa loob ng Google Wallet app para mag-proceed na yung pagbayad gamit yung GCash.